tapos na ang buong kwento. Sana'y maging malusog ka. Simula na ng tunay na istorya. Ako, isang manunulat ng mga nakakaaliw na kwento para sa kalalakihan, napunta sa isang nakakadiring kwento para sa kababaihan. Naging asawang may sungay na tanga. Napunta ako sa isang kwento para sa kababaihan. May asawa akong babaeng si, pero itong si ay pinababayaan ang sariling anak para alagaan ang ibang lalaki at ang anak nito araw-araw. Sumasama pa nga sa parent-teacher conference para sa anak ng iba. Mas nakakaloka pa, ako na anak ng pinakamayamang pamilya sa Haicheng. Ay kontentong nasa likod ni Liu Ruyan, ang babaeng si bilang house husband. Ininsulto ako sa publiko pero hindi man lang lumaban, at sa huli tumakas kasama ang anak ko. Nang matapos ang paghalo ng mga alaala, nag-vibrate ang cellphone ko. Binuksan ko ito. Ayos, ang puting ilaw ni Liu Ruyan na si Gu Cheng ay nagpadala na naman ng mapang-uyam na mensahe. Dati, nagpadala siya ng balita na siya ay tinanggap bilang assistant sa kumpanya. Parang gusto niyang ipahayag sa buong mundo na may kakaiba sila. At may mga litrato pa ng matamis na sandali ni Liu Ruyan sa kanilang bahay, inaalagaan ang kanyang anak na si Xiaoming. Ngayon, nagpadala siya ng litrato ni Liu Ruyan na nagluluto sa kusina nila. May caption pa ito. Kuya G, pasensya ka na. Naawa rin si Ruyan sa akin at kay Xiaoming. Napatawa na lang ako. Ang babaeng si ay gusto ng 2 bangka. At gusto akong gawing tanga. Akala niya ako pa rin ang dating mahina. Tignan natin kung paano ako, ang manunulat ng mga kwentong panlalaki. Yuyurakan ang basurang istoryang ito. Hahanapin mo ang iyong luha pero wala kang makikitang lugar. Tumalikod ako at pumunta sa garahe. Binuksan ang pinto ng kotse at sumakay sa Rolls-Royce na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang diretsyo sa Beijing Film Academy. Hindi pa 10 minuto ang nakalipas nang maghintay ako sa gate. Isang anino ang kumaway. Mahabang kulot na buhok na nakalugay sa balikat. Pulang damit na mahigpit na sumasakop sa mainit na kurba ng katawan. Nakasapatos na may 10 sentimetrong takong, naglalakad na mayabang. Tunay na isang sexing dilad. Ibinaba ko ang bintana at sumipol sa kanya. Nilingon niya ako. Ang kanyang magandang mga mata ay pilyong tumingin sa akin. Ang paghamak at pagkainis sa kanyang tingin ay nagsasabing, tabain mong lalaki, lumayo ka sa akin. Siya na ito. Ang ganitong asta at yabang ay eksaktong hinahanap kong pansamantalang aktres. Bumaba ako ng kotse para harangin siya. Diretso, maganda. Bigyan kita ng 1 milyon, maging nanay ng anak ko sa loob ng ilang araw. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Bahagyang umiti ang kanyang pulang labi, may pagtuya sa tono, 1 milyon para sa ilang araw. Ang yaman mo naman, sayang wala akong oras. Maghanap ka na lang ng iba. Alam kong nagkamali siya ng pagkakaintindi, kaya mabilis akong nagpaliwanag. Teka, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi kita binibili. Ang asawa ko ay nandaraya at hindi umamin. Ngayon, nasa bahay siya ng kanyang puting ilaw, inaalagaan ang ibang lalaki at ang anak nito. Hinahanap kita para magpanggap na magkasama tayo ng ilang araw para ipahiya siya. Para maramdaman din niya ang sakit. Pagkatapos kong magsalita, lumiwanag ang mga mata ng babae. Parang mga bituin na kumikinang. Ayos, nakita ko na. Ang kanyang pagkamarits ay nag-aapoy na, halos hindi na mapigilan. Tama nga. Sa susunod na segundo, pumalakpak siya, sige. Sasama ako sa dula-dulaan mo. Hindi ko alam na ang aking tinawag ay ang sikat na prinsesa ng Beijing Circle na si Jiang Lei. Karaniwan, siya ang nag-uutos sa iba, hindi ang inuutusan. Ngayon, dahil sa pagkamarits at ang dula-dulaan ay tila nakakatuwa, kaya siya pumayag. Nagplano kami ng kaunti sa loob ng kotse at umuwi na. Sa daan, nalaman ko na ang pangalan niya ay Jiang Lei. Pagpasok namin ng bahay, tinawag ko ang anak ko pababa. Tinuro si Jiang Lei, Coco, ito ang iyong ninang. Napakamot ng mata si Coco, tumingin sa akin at kay Jiang Lei, at masunuring nagsabi. Hello, ninang. Ang tamis ng boses ni Coco ay natunaw ang puso ni Jiang Lei. Yumuko siya at kinurot ang pisngi ni Coco, umingiti ng malumanay, ang bait naman ni Coco. Magkasama kaming kumain ng hapunan na parang isang pamilya. Tiningnan ko ang oras at tinawagan si Liu Ruyan. Asawa, uwi ka ba ngayong gabi? Ilang segundo ang katahimikan sa kabilang linya. Bago sumagot si Liu Ruyan na may pagkainip, hindi ako uwi ngayong gabi. Eksaktong katulad ng orihinal na istorya. Natawa ako sa loob at sadyang sinabi. Liu Ruyan, ang puting ilaw mong si Gu Cheng ay nagpadala na sa akin ng mensahe. Nakita ko na. Nakatira ka ba sa kanila? Jiboda, huwag kang maging makitid ang isip. Tumaas ang boses ni Liu Ruyan, parang nahuli sa akto at nagalit na nagpipilit. Malinis ang relasyon namin ni Gu Cheng. Dito lang ako para alagaan siya at ang anak niyang si Xiaoming. Nakakaawa sila. Mahina kong tugon. Ang tono ko ay parang pinag-uusapan ang panahon, naiintindihan ko. Mabuti naman. Kailangan din ng anak nating si Coco ng pagmamahal.
Dumating ang kanyang ninang at mananatili ng ilang araw sa bahay natin. Huwag kang magiging kuripot sa akin at magagalit, basta sabihin mo na lang. Hindi na hinintay ang reaksyon niya, diretsong pinatay ang tawag at tumingin kay Jianglai na may pagtango. Tara, makipag-cooperate ka, naintindihan agad ni Jianglai. Kinuha si Keke at naupo sa sofa, nag-pose na magkalapit, kinuha ko ang phone at nag-click ng ilang litrato. Pinili ko ang pinakamukhang litratong pampamilya, itinakda na si Liu Ruyan lang ang makakakita, at nag-post sa social media na may caption. Ang saya na si Keke ay may ninang na nagmamahal, totoo nga, wala pang kalahating oras. Ang asawang Siu ay umuwi ng pagod, binuksan ang pinto, nakatayo si Liu Ruyan sa pintuan na may malamig na aura. Mukhang galit, kasunod niya ang kanyang white moonlight na si Gu Cheng at ang batang si Xiaoming. Galit na tanong, saan galing ang ninang ni Keke? Linawin mo sa akin. Si Liu Ruyan ay pumasok na naka 10 cm na heels, nakita agad si Jianglai na nakaupo sa sofa at nakikipagkwentuhan kay Keke. Ang dalawang iyon ay natural at magkalapit ang interaksyon, parang tunay na mag-ina, bigla niyang naramdaman na inaagaw ang kanyang teritoryo. Tinuro si Jianglai at sumigaw sa akin, mabuti ka naman Jiboda, ilang sandali lang akong nawala. Dinala mo na agad ang ibang babae sa bahay, yan ang sinasabi mong ninang. Sa tingin ko ay kabit yan. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya, may pang-aasar sa boses, Liu Ruyan. Mag-ingat ka sa iyong sasabihin, totoo siyang ninang ni Keke, kami ay katulad nyo. Malinis at walang bahid, ang huling mga salita ay sinadya kong pahabain. Galit na galit si Liu Ruyan, nanginginig ang buong katawan, ikaw, nanginginig ang kamay ni Liu Ruyan habang itinuturo ako. Jiboda, ano ang pinagpapanggap mo? Akala mo ba tanga ako? Napangisi ako. Bakit ako nagpapanggap? Ilang araw kang tumira sa bahay ng ibang lalaki, nagduda ba ako na ng babae ka? Bakit sa akin, diretsong akusasyon na ng babae? Hindi pwedeng maging double standard ang tao. Ang mga salitang ito ay parang sampal sa mukha ni Liu Ruyan, natigilan siya ng matagal. Biglang may naalala, matalim na tumingin sa akin, sandali. Pinagmumultuhan mo ako, tamad akong makipag-usap sa kanya, diretsong kinuha ang phone. Binuksan ang litrato na ipinadala ni Gu Cheng, iniabot sa kanya, ikaw na mismo ang tumingin. Ito ang iyong malinis na white moonlight na ipinadala sa akin, ayaw niyang hindi ko malaman. Ano ang ginagawa mo sa kanyang bahay? 3 beses sa isang araw iniulat ang iyong kinaroroonan, sa litrato si Liu Ruyan ay naka-apron. Abala sa kusina, nakatayo si Gu Cheng sa tabi, may malabong tingin sa kanya. Parang tunay na mag-asawang nagmamahalan, biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Liu Ruyan, sumimangot at tumingin kay Gu Cheng. May pagtatanong sa mga mata, nag-flash ang mga mata ni Gu Cheng at mabilis na nagpaliwanag. Ako, natakot ako na magkamali si Kuya Ji tungkol sa relasyon namin ni Ruyan, kaya nagpaalam ako kay Kuya Ji. Para hindi siya mag-isip ng iba, Gu Cheng. Naniniwala ako sa iyo, agad na naniwala si Liu Ruyan, at lumingon pa sa akin na may galit na tingin. Matigas ang tono, mula ngayon hindi mo na kailangan mag-ulat sa kanya, malinis tayo. Kung ano ang gusto niyang isipin, hayaan mo siya, pinapanood ko siyang bulag sa pag-ibig. Ang itsurang zero ang Li, naaawa ako sa kanya, ganito ba ang utak? Paano siya naging siye? Baka dumaan sa backdoor, malamang tanging ang white moonlight lang ang nasa mata. Automatikong sinasala ang lahat ng impormasyong hindi pabor sa kanilang dalawa, sige. Dahil ganyan kakaliwanag, ang mga ito, sasamahan kita sa pag-arte. Sige na, kumaway ako at nagpatuloy, alam kong malinis kayong dalawa. Malinis din kami, hindi kita pinagdudahan, umuwi na kayo. Huwag kayong makialam sa paglalaro namin ni Keke, sinimulan ko na silang paalisin, ang white moonlight ni Liu Ruyan na si Gu Cheng. Hinila ang kanyang manggas at sinabi, Ruyan. Umuwi na tayo, si Jiboda ay hindi ganoong tao. Ang mga salitang ito ay parang nagtatanggol sa akin. Ngunit sa puso ay umaasa na ako ang ganoong tao, para mabilis na makipaghiwalay kay Liu Ruyan. Para siya ang pumalit, nang matapos si Gu Cheng, bago pa ako makapagbigay ng senyas kay Jianglai. Pumasok na agad siya sa role, binuksan ang green tea mode, ate. Wala kang alalahanin, alagaan ko si Kuya Jiboda at si Keke, ang tono ng boses ay puno ng pag-akit. Halos tumapon na, palihim akong nag-thumbs up sa kanya, nang marinig iyon ni Liu Ruyan. Sumiklab ang galit, umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Biglang hinila ang braso ni Gu Cheng, galit na sabi, hindi pwede. Ngayong gabi, hindi ako pwedeng umalis. Parang inaagaw na ang sarili kong teritoryo. Wala na akong oras para mag-alala tungkol sa ibang babae. Nang makita ito ni Gu Cheng, pinitik niya ng palihim ang kanyang anak na si Xiaoming. Agad lumapit si Xiaoming at hinila ang kamay ni Liu Ruyan, paulit-ulit nanginig. Nanay Liu, sabi niya. Madalas akong magkaroon ng bangungot kamakailan. Pwede mo ba akong samahan ulit? Nang marinig ito ng aking anak na si Keke. Tumingin siya sa akin at nagtanong, Tatay, bakit niya tinatawag si Mommy na Nanay Liu? At saka, si Mommy ay madalas hindi umuwi kamakailan.
Hindi ba niya ako gusto? Sa isang saglit, hindi ko alam kung paano aliwin ang nasaktang puso ng aking anak. Si Jianglai ay kusang dumampot kay Keke at malumanay na nagsabi, Keke, maging mabuti ka. Mayroon ka pang ninang. Mula ngayon, sasamahan ka ng ninang. Napabuntong hininga ako sa isip. Ang babaeng si Liu Ruyan, hindi talaga siya karapat-dapat maging ina. Noon, nang makita ni Liu Ruyan ang kanyang sariling anak na hawak ng ibang babae, lalong naging masama ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang anak ng kanyang kiputing buwan ay patuloy pa ring humahawak sa kanyang kamay at nagmamakaawa. Sa isang saglit, hindi niya alam kung alin ang uunahin. Tumingin siya sa kaliwat kanan, talagang abala siya. Sa huli, yumuko si Liu Ruyan. Upang aliwin ang anak ni Gucheng, marahil ay gusto muna niyang patahimikin si Xiaoming bago bumalik sa kanyang sariling anak na si Keke. Ngunit nang mapatahimik na niya si Xiaoming, pagtingala niya, wala na ang mga tao sa sala. Saan na ang mga tao? Saan si Keke? Agad na tanong ni Liu Ruyan sa katulong na nasa tabi. Nag-atubiling sabi ng katulong, Mrs., dinala ng Mr. ang binibini. At ang ninang ng binibini sa itaas para magpahinga. Si Gucheng, na nasa tabi, ay nagdagdag pa ng panggatong, Ruyan, saan nang galing ang ninang ni Keke? Baka naman umupa lang si Brother Jay ng pera para gumanap, sinasadya kang painitin. Medyo tama ang hula niya. Totoo na inupahan ko si Jianglai. Ngunit kahit gawa-gawa lang, basta tawagin ako ni Keke na nanay kay Jianglai. Sapat na yon para hindi maging komportable si Liu Ruyan. Gusto ko silang guluhin. Kung pinapaghirapan nila ako, hindi ko rin sila pababayaan. Gusto ni Gucheng na hikayatin si Liu Ruyan na umuwi kasama siya. Ngunit wala sa isip iyon ni Liu Ruyan. May ibang babae na sa kanyang bahay, paano siya makakaalis? Ngunit si Xiaoming ay ayaw siyang bitawan. Sa huli, napakagat siya sa labi. Tumingin kay Gucheng at sinabi, eto na lang, Gucheng. Ngayong gabi, ikaw at si Xiaoming ay matutulog dito. Maraming kwarto sa bahay namin, huwag nang sabihin na 2 tao ang madadagdag. Kahit marami pang darating, kasya silang lahat. Sa oras na ito, hawak-hawak ko si Coco sa kama at nagkukwento. Nandoon din si Jianglai. Nagpalit na siya ng pantulog, kapareho ng kay Liu Ruyan. Nakaupo siya sa kabilang panig ni Keke. Hindi ko siya hahayaang matulog sa aming kama ng kasal ni Liu Ruyan. Mamaya, papuntahin ko siya sa guest room. Sa ngayon, nandito siya para lang mang-asar kay Liu Ruyan. Sigurado ako na hindi aalis si Liu Ruyan. Kahit sinong babaeng may kaunting pagmamalaki, hindi hahayaang ang kanyang teritoryo ay sakupin ng ibang babae. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal. Umakyat siya sa kwarto. Nang makita niya kaming 3 na siksik sa iisang kama, parang isang masayang pamilya. Bigla siyang nagalit. Jiboda, ipaliwanag mo sa akin. Bakit siya nasa higaan namin? At suot-suot pa ang pajama ko. Si Jianglai ay agad nagkunwaring nahuli. Bumaba siya sa kama at mahinang nagsabi. Pasensya na, ate. Ang pajama na ito ay ibinigay sa akin ni Kuya Ji. Akala namin hindi ka nauwi ngayong gabi. Kaya kapag hindi ako umuwi, maglalakas loob kang matulog sa aking kama. Suot ang pajama ko. Mahigpit na pinisil ni Liu Ruyan ang kanyang kamao sa hitsura niya. Gusto siyang sapakin. Si Jianglai ay mabilis na umiling at nagpaliwanag, ate. Hindi talaga yon ang iniisip mo. Sina Kuya Ji at ako ay malinis ang relasyon. Ikaw, huwag mo kaming siraan. Lumabas ka. Mabilis na lumabas. Bago lumabas, hindi niya nakalimutang magdagdag ng isa pang tama, lumingon kay Liu Ruyan at kumindat. Tahimik na mambuska, ate, totoo ang sinabi ko. Mahinang panunukso, ate, lahat ng sinasabi ko ay totoo. Muntik nang mabaliw si Liu Ruyan sa galit. Si Jianglai naman ay mabilis na tumakbo palabas. Nang gabing iyon, hindi tuluyang nakaalis si Liu Ruyan. Dahil natatakot siya, kung lalabas siya ng pinto, maaaring pabalikin ko si Jianglai sa kama na yon. Sa kalagitnaan, kumatok pa si Gucheng sa pinto, parang nakakainis na langaw. Sa gitna nito, kumatok pa si Gucheng, parang isang nakakainis na langaw. Ruyan, si Xiaoming ay nanaginip ng masama at umiiyak na tinatawag ka. Nakita kong babangon si Liu Ruyan upang lumabas, agad kong kinuha ang telepono at sinabi sa kanya. Sige, papuntahin ko ang ninang ni Keke para samahan siya sa pagtulog. Nagkaroon ng paghiging sa ulo ni Liu Ruyan. Para bang sasabog, sumigaw siya sa akin, papapuntahin ang ibang babae. Jiboda, anong intensyon mo? Nagsinungaling ako ng may mapayapang mukha. Ruyan, anong nangyayari sa'yo? Sige, alagaan mo si Xiaoming. Bakit hindi pinapayagang alagaan ng iba si Keke? Hindi pwedeng umupo lang at walang ginagawa. Iyan ang tinatawag na gusto mo lahat. Naiintindihan mo ba? Hindi ako takot makipag-away sa kanya dahil wala na siyang mukha na pwedeng sirain. Sino ang gusto lahat? Malamig na tanong ni Liu Ruyan. Bakit ang pangit ng pananalita mo? Inaalagaan ko lang si Gucheng at ang kanyang anak. Kawawa sila. Simpleng sagot ko. CJ. Kumaway ako at sinabi, hindi naman kita pinipigilan. Alagaan mo sila. Si Keke may mag-aalaga para sa'yo.
Nakahawak ng mahigpit sa telepono. Maliwanag sa akin, kung lalabas siya ng kwartong ito, tatawagan ko agad si Jianglai mula sa kabilang kwarto. Sa huli, binuksan ni Liu Ruyan ang pinto, nagsabi ng ilang salita kay Gu Cheng, at bumalik. Hindi siya nangahas umalis. Natakot siya, takot na kung aalis siya. Maagaw ng lason na babaeng iyon ang kanyang kama. Kinabukasan, nagmaneho si Liu Ruyan kasama si Gu Cheng upang ihatid si Xiaoming sa kindergarten. Nagmaneho rin ako kasama si Jianglai upang ihatid si Keke sa parehong kindergarten. Lumiwanag ang pulang ilaw sa intersection, parehong huminto ang dalawang sasakyan. Lumingon si Liu Ruyan sa loob ng aming sasakyan. Nakita niyang si Jianglai sa likod ay nakikipagbiruan at kumakanta kasama si Keke. Biglang nanlamig ang kanyang mukha. Halos sumabog ang kanyang inis. Wala akong pakialam sa kanyang emosyon. Nang lumipat ang pulang ilaw sa berde, tinapakan ko ang gas at mabilis na umalis ang sasakyan, iniwan sila sa malayo. Ngayon ay araw ng pulong ng mga magulang sa kindergarten. Ayon sa plano ni Liu Ruyan, siya ay gaganap na ina ng anak ni Gu Cheng. Iwanan ang sariling anak na si Keke. Ang ganitong kilos ay tiyak na magiging dahilan para pagtawanan si Keke ng ibang bata. Sasabihin na wala siyang nanay. Buti na lang dinala ko si Jianglai. Siya ay bata at maganda. Nakatayo lang siya ay may enerhiya. Hehe, sakot si hinawakan ko ang maliit na kamay ni Keke at seryosong tinuro sa kanya. Keke, mula ngayon hindi mo na kailangang tawaging nanay ang dati, tawagin mo na lang si Jianglai na nanay. Kumindat si Keke gamit ang malalaking mata. Nagtatakang tanong, yung dati kong nanay. Siya ay nanay ni Xiaoming, sagot ko ng mahinahon ngunit may tiyak na pagkasiguro. Hindi mo ba nakita kaninang umaga, inihatid niya si Xiaoming sa paaralan at hindi kanya pinansin. Kung tunay kang nanay, paano mo iiwan ang sarili mong anak para alagaan ang anak ng iba? Di ba? Maaga o huli ay makikipaghiwalay ako kay Liu Ruyan. Kailangan ko nang ihanda ang aking anak na babae, ipakita sa kanya ang katotohanan. Ikiling ni Keke ang ulo, nag-isip. Unti-unting lumitaw ang sama ng loob sa kanyang maliit na mukha na mula ang kanyang mga mata. Hindi pala ako tunay na anak ng nanay. Dahil si Liu Ruyan ay walang hangganan sa kanyang gawain, huwag siyang magalit kung ganito ko turuan ng bata. Binigyan ko ng senya si Jianglai. Agad niyang naunawaan at niyakap si Keke. Malumanay niyang inalo, huwag kang umiyak, Keke. Nandito ako, ang iyong nanay. Pagkatapos ng pulong ng magulang, dadalhin kita sa amusement park, okay? Ang mga bata ay napakasimple. Kung sino ang tunay na mabuti sa kanya, yun ang kanyang lalapitan. Hindi nagtagal, tumigil na sa pag-iyak si Keke. Muli siyang nakipaglaro kay Jianglai. Muling umalingaw-ngaw ang tawanan sa loob ng sasakyan. Sa lugar ng pulong ng magulang, kami ni Keke at Jianglai ay nakaupo sa isang mesa. Malinaw na itsura ng isang pamilya. Samantala, si Liu Ruyan, si Xiaoming at Gu Cheng ay nakaupo sa ibang mesa, tila isa ring pamilya. Tingnan mo. Si Liu Ruyan ay nagmamadaling maging ina ng anak ng iba, hindi niya talaga iniisip ang nararamdaman ng sariling anak. Napabuntong hininga ako sa isip. Buti na lang dinala ko si Jianglai. Kung hindi, ang sitwasyong ito ngayon ay hindi lamang magdudulot ng trauma kay Keke. Maging ako ay maaaring magkaroon ng trauma. Ngayon, si Liu Ruyan ay naging ina ng anak ng kanyang puting ilaw. At ang aking anak ay may ina na nakaupo sa tabi at nag-aalaga. Isang magandang eksena. Halos perpekto. Siyempre, hindi ko napansin. Si Liu Ruyan sa katabing mesa ay paminsan-minsang tumitingin sa aming direksyon. Pumayag siyang maging nanay ni Xiaoming ngayong araw. Dumalo sa pulong ng magulang. Hindi niya inaasahan na dadalhin ko si Jianglai ng direkta. Para maging nanay ni Keke, ito ay halatang pagsalakay sa kanyang teritoryo. Ang kanyang mukha ngayon ay napakasama. Ito ang aking layunin. Ang kalungkutan ay hindi nawawala ng walang dahilan, ito ay lumilipat sa taong dapat magdusa. Sa oras na ito, si Keke ay masayang nakikipag-usap kay Jianglai, walang kahit anong sama ng loob sa mukha. Ayon sa batas na ito, tiyak na may isang tao na nababalot ng walang katapusang kalungkutan. Isang guro ang nakakilala kay Liu Ruyan at mumiti habang lumalapit upang makipag-usap. Ginoong Liu, si Xiaoming pala ang inyong anak. Ganoon. Tahimik na tumango si Liu Ruyan, ngunit sa kalooban-looban niya ay hindi siya mapalagay, lalo na kapag natatanggap niya ang tingin ni Keke. Ang pagiging walang emosyon at distansya sa mga matang iyon ay biglang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso, na para bang may mahalagang bagay na unti-unti nang nawawala sa kanya. Parang may mahalaga siyang bagay na nawala. Nag-usat sandali ang gurong ito at si Liu Ruyan, at dumating ang ama ni Keke. Narito na kayo. Pagkatapos, tumigil ang kanyang paningin kay Jianglai. May bahid ng paghanga sa kanyang mga mata, akala niya ay napakabata at napakaganda ng ina ni Keke. Para siyang bituin sa telebisyon, agad na itinaas ni Keke ang kanyang dibdib at buong pagmamalaking sinabi. Siyempre, ang aking ina ang pinakamagandang ina sa buong mundo, hehe. Ang dila ng aking anak na babae ay tila pinahiran ng pulot.
Nang marinig ang salitang ina, automatikong inakala ni Liu Ruyan na siya ang tinutukoy ni Keke, at nakaramdam siya ng kaunting init sa kanyang puso, ngunit nang makita niya si Keke na nakatingin kay Jianglai, ang mga matang iyon ay kumikislap na parang mga bituin, at bigla siyang nasaktan. Keke! Keke! Bigla niyang tinawag ang pangalan ni Keke, halos mapabulalas. Ako ang iyong ina. Nang makitang halos hindi na makapagtimpi si Liu Ruyan, agad na hinila ni Gocheng ang kanyang manggas. Tahimik na pinaamo siya, Ruyan, nag-arte lang sila. Sadyang pinapagalit ka lang nila, huwag kang magpalinlang. Si Keke ay palaging iyong anak na babae. Walang makakakuha sa kanya. Natigilan si Liu Ruyan, at naisip na may katuturan ang sinabi ni Gocheng. Kaya't pinigilan niya ang mga salitang halos lumabas sa kanyang bibig. Hindi namin pinansin ang kilos ni Liu Ruyan, at pagkatapos ng ilang magalang na salita sa guro, bumalik ang guro sa entablado at nagsimulang mamuno sa pulong ng magulang. Ayon sa programa, bawat pamilya ay kailangang magtanghal ng isang numero. Pagdating sa grupo ni Liu Ruyan, tumayo siya at bahagyang inayos ang laylayan ng kanyang palda. Pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Xiaoming kasama si Gocheng. Ang tatlong ito na tila isang masayang pamilya ay naglakad sa harap. Sa paglingon, hindi sinasadyang tumingin si Liu Ruyan sa direksyon ng kanyang anak na si Keke. Kitang-kita ko, kahit na tila tahimik si Keke sa labas, ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga kamay ko at ni Jianglai. Naninip-ana ang kanyang mga buko. Alam ko sa aking puso, ang huling paghahangad ni Keke kay Liu Ruyan ay unti-unting nawawala sa sandaling ito. Hindi na masyadong nag-isip si Liu Ruyan, at pagkatapos ay umayos ng tingin, sumabay sa musika kasama si Gocheng. Sumayaw ng sayaw pambata si Xiaoming, hindi masyadong bihasa ang mga galaw, ngunit makikita na ito ay sadyang inensayo. Nagtulungan ang tatlo upang matapos ang pagtatanghal na ito. Pagkatapos ng sayaw, agad na pumalakpak ang mga magulang at guro sa ilalim ng entablado. Si Xiaoming ay lalong sumigaw ng malakas, mahal ko ang aking ina at ama. Ang sigaw na ito ay nagpalakas pa ng palakpakan ng mga magulang at guro. Kasabay nito, naramdaman ko na ang mahigpit na kamay ni Keke ay unti-unting lumuwag. Alam ko, naiintindihan na niya ng lubos na ang babaeng tinatawag na ina sa entablado, tulad ng sinabi ko, ay hindi talaga ang kanyang tunay na ina. Sa isang bata, ito ang tunay na malupit na katotohanan. Mabuti na lang at patuloy ko siyang binibigyan ng babala, pinaniwala ko siya na hindi iyon ang kanyang ina, kasama ang magandang si Jianglai na sumasama. Naniniwala ako na kaya ni Keke na malampasan ito. Susunod, kami naman ang tatlong aakyat sa entablado. Nang tumayo si Jianglai sa entablado, agad na lumiwanag ang mga mata ng mga magulang sa ilalim. Marami ang nagpakita ng paghanga. Isang kantang Little Happiness. Iaalay sa inyong lahat. Sabay kaming tatlong inawit ang kantang ito, at si Keke ang nanguna sa pagkanta. Ang boses ni Keke ay bata, ngunit malinaw ang pagbigkas. Ang aking pag-awit ay katamtaman lamang. Ngunit ang boses ni Jianglai ay malinaw at kaaya-aya, parang propesyonal na mang-awit. Pagtayo niya sa entablado, para siyang isang malaking bituin sa ilalim ng spotlight, ginawa kaming pinakamaliwanag na grupo sa pagtatanghal ng pulong ng magulang na ito. Walang alinlangan na nalampasan namin ang grupo ni Liu Ruyan. Pagkatapos ng kanta, ginaya ni Keke ang ginawa ni Xiaoming kanina. Sumigaw ng malakas sa ilalim ng entablado, mahal ko rin ang aking ama at ina. Pagkatapos nito, ngumiti siya ng maliwanag, tumingin sa akin at kay Jianglai, at mula nang humarap siya sa entablado at magsalita. Ang kanyang mga mata ay hindi man lang tumingin kay Liu Ruyan. Sa sandaling ito, hindi na nakayanan ni Liu Ruyan. Bigla siyang tumayo, ang boses ay may galit at mahigpit na pinagalitan. Keke, hindi siya ang iyong ina, ako ang iyong ina. Nagpakita ng pagkalito ang mga magulang at natigilan din ang mga guro. Ina ni Xiaoming. Ano ang sinasabi niyo? Isang guro ang tumayo mula sa gilid, ang mukha ay puno ng pagkalito. Sa harap ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang anak na babae na may mapagmahal na tingin kay Jianglai, hindi na napigilan ni Liu Ruyan. Itinuro si Jianglai sa entablado sa harap ng lahat, at mahigpit na sinabi ang totoo, hindi siya ang ina ni Keke. Ako ang tunay na ina ni Keke. Hindi naisip ni Gocheng na pigilan siya. Ngunit sa kanyang kalagayan ng pagkabagabag, hindi na siya napigilan. Wala nang pakialam si Liu Ruyan. Itinaas ang kanyang boses at ipinaliwanag, ang sinasabi ko, sila ay peke. Ako ang tunay na ina ni Keke. Sa mga salitang ito, nagulat ang mga magulang at guro. Puno ng pagkalito. Sa sandaling iyon, mahigpit na hinawakan ni Keke ang kamay ko at ni Jianglai. Gamit ang bata ngunit matatag na boses, sinabi niya, hindi ka ang aking nanay. Ikaw ang nanay ni Xiaoming. Magaling, sinabi ko sa puso ko para sa anak ko. Kung sino ang manakit sa atin, kailangan nating ibalik ito. Sumang-ayon din ang guro, tama nga. Director Liu, hindi ba ikaw ang nanay ni Xiaoming? Bakit naging nanay ka pa ni Keke?
Baka naman, may isang taong tila may naisip, mahinang nagsuri. Parehong si Keke at si Xiaoming ay mga anak niya. Sa mga salitang ito, ang mukha ni Liu Ruyan ay biglang namula ng husto. Kalahati ay dahil sa hiya, at higit pa ay dahil sa galit na dulot ng hindi pagkilala sa kanya ni Keke. Jiboda, sumunod ka sa akin kasama si Keke. Gusto niyang hawakan ako at ang aking anak para umalis. Maghanap ng lugar na walang tao para mag-usap. Ngunit hindi ako gumalaw, ngumiti lamang ng bahagya. Ibinuka ko ang aking mga kamay, Nanay ni Xiaoming, may problema ba? Sabihin mo na lang dito, hindi na kailangang magtago. Malinaw na ayaw niyang malaman ng iba. Na pinabayaan niya ang sariling anak, at sa halip ay naging ina sa anak ng kanyang puting ilaw. Natatakot siyang maging kahiya-hiya ito kung magkalat. Ngunit lalo siyang natatakot, mas pinilit kong malaman ng lahat. Dahil hindi naman ako ang nagkamali. Siya na mismo ang hindi nag-ingat sa kanyang dangal, bakit ko pa siya dapat ingatan? Jiboda. Tama na. Kung magpapatuloy ka sa kalokohan, makikipaghiwalay ako sa'yo. Sa pagsasabi ni Liu Ruyan ng mga ito, biglang nagkaroon ng ingay sa paligid. Napagtanto ng lahat na ako at siya ay talagang mag-asawa. Gusto niya akong takutin sa pamamagitan ng diborsyo, ngunit ang tugon ko ay malakas at malinaw. Sana nga, kung sino ang hindi makikipaghiwalay, siya ang apo. Bumaling din ako kay Gucheng at inilabas ang kahihiyan sa harap ng lahat. Dalhin mo ang iyong puting ilaw at lumayo ng tuluyan. Huwag na kayong magpakita kailanman sa akin at kay Keke. Hindi inaasahan ni Liu Ruyan. Nasasang-ayon ako sa diborsyo at sasabihin ito ng lubos na tiyak. Kaya't siya ay nagulat. Nakatayo ng hindi kumikibo. Lalong naging interesado ang mga magulang sa paligid. May ilang kumuha ng telepono at nagsimulang mag-record. Sinamantala ko ang pagkakataon at sinabi sa lahat, mga magulang, hatulan nyo. Ang aking asawa, itong Director Liu, ay pinabayaan ang kanyang sariling anak. At sa halip ay sinamahan ang anak ng ginoong ito sa pulong ng magulang. Sabihin niyo, kung hindi ako naghanap ng nanay para sa aking anak, ang aking anak ay titingin lamang sa kanyang tunay na ina na nagpapanggap na ina ng ibang bata. Gaano kaya kasakit ito sa kanyang puso? Kaya't isinalaysay ko ang buong pangyayari. Pagkatapos marinig, ang lahat ay nagulat. Diyos ko! Ang sariling anak ay pinabayaan at pumunta sa pulong ng magulang para sa anak ng iba at sa harap pa ng sariling anak. Ito ay labis na pagwawalang bahala sa damdamin ng bata. Ang Director Liu ay talagang kakaiba. Sobra itong kalokohan. Walang isang komento sa paligid na pabor kay Liu Ruyan. Hindi na niya kaya ang kahihiyan kaya sumigaw siya ng malakas. Hindi ganoon. Hindi talaga ganoon. Kung ganoon, ano ba? Nagtanong ako sa kanya. Sabihin mo nga, ako. Akala ko lang ay may sakit si Gucheng at ang kanyang anak ay nawalan ng ina kaya naawa ako, gusto kong tumulong sa kanila. Nauutal siya sa kanyang depensa. Ngumiti ako, naalala ang interview ni Assistant Yuan. Sa pagkakaalam ko, si Gucheng ay diborsyado lamang, ang kanyang asawa ay buhay pa. Hindi namatay. Anong karapatan mo para tulungan siya? At saka, maraming mga kawawang bata sa mundo, bakit sa kanyang anak ka lang nagbibigay ng labis na pansin? At saka, upang tulungan siya, ilang gabi kang hindi umuwi at tumira sa kanilang bahay. Buong gabi akong nagsikip, ngayon puno na ang aking lakas, at ibinuhos ko ang aking pag-atake sa kanya. Bawat salita ay panunumbat at may ebidensya pa ako sa kamay. Tingnan natin kung paano siya magdadahilan. Ano, ito ay malinaw na gusto niyang sumakay sa dalawang bangka. Nakakadiri. Agad na may isang magulang na hindi na makatiis at nagkomento, ang ginoong iyon ay hindi rin mabuti. Alam niyang may pamilya ito pero pinapunta niya ito upang maging peking ina ng kanyang anak. Sa tingin ko, gusto niyang alisin ang orihinal na asawa. At siya ang pumalit. Isang magulang ang sumunod na nagsuri. Sa loob ko, malamig akong ngumiti. Liu Ruyan, ang mga magulang na ito ay nakakakita agad ng totoo. Ikaw ay hindi nakakakita. Sa tingin ko ay sinasadya mong magpanggap na walang alam, sinasamantala ang saya ng pagsakay sa dalawang bangka. Para sa mga babaeng tulad niya, ang aking paninindigan ay simple, hindi na dapat itago. Ay Ruyan, masakit ang puso ko. Nang makitang siya na ang target, hinawakan ni Gucheng ang kanyang dibdib at nagkunwaring susubsob kay Liu Ruyan. Ang sakit niya, alam kong peke lang ito. Mayroon akong dalawang pagpipilian. Una, huwag ilantad si Gucheng, hayaan siyang magpatuloy sa pag-arte para makuha ang awa ni Liu Ruyan. Pagkatapos, natural na makipaghiwalay sa akin para makasama si Gucheng. Pangalawa, ilantad siya sa harapan para makita ni Liu Ruyan ang totoong mukha ni Gucheng. Pinili ko ang pangalawa. Sa diborsyo, maaari akong magdemanda. Sa mga video lang ngayon na siya ay naging ina ng anak ni Gucheng. Sapat na yon para sa aking demanda. Bukod dito, ako ang anak ng pinakamayaman sa Haicheng. May daan-daang bilyon ang aking pamilya. Ang pagdurog kay Liu Ruyan ay parang pagdurog ng langgam. Ginoong Gucheng, huwag na kayong magpanggap. Lumingon ako kay Liu Ruyan.
Malamig na sinabi, Liuruyan, mas mabuti kung dalhin mo siya sa isang tunay na ospital para masuri. Tingnan kung may sakit ba talaga siya sa puso. Pumunot ang noo ni Liuruyan, halatang naintindihan niya ang nakatagong kahulugan ng aking sinabi. At saka, dagdag ko pa, umuwi ka ngayong gabi. Pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo. Sinabi mo kanina na gusto mong makipaghiwalay sa akin, narinig ng lahat. Huwag kang maging duwag. Kung hindi mo pipirmahan, didemanda na ako. Nagpadala sa akin si Gucheng ng maraming litrato ninyo sa kanyang bahay na parang isang masayang pamilya. Naniniwala akong sapat ito para sa korte. Na magpasya ng aming diborsyo. Pagkasabi ko, hinawakan ko ang kamay ni Keke at umalis. Hoy, teka! Pag-alis ko sa paaralan, saka ko lang napagtantong naiwan ko si Jianglai. Agad akong naglabas ng cellphone at sinabi kay Jianglai na humahabol, transferan kita ngayon din. Ngumiti siya at mahinahong tumanggi, okay na, huwag na. Hindi na kailangan, hindi ako nangangailangan ng pera. Nagtaas ako ng kilay. Kung kailangan mo o hindi, iyon ay sayo. Pero ang napagkasunduan, hindi ko pwedeng suwayin. Pinilit kong mag-transfer ng 1 milyon sa kanya at sinabi, tapos na ang palabas. Maaari ka nang bumalik sa paaralan. Ngunit hinawakan niya ang kamay ni Keke at mumiti, napagkasunduan din namin na dadalhin ko si Keke sa amusement park. Hindi rin ako pwedeng mag-sway. Nagkatinginan kami at parehong ngumiti. Ang aking asawang si Liuruyan ay kasama pa rin ang kanyang ilaw ng tahanan. Sa halip itong babaeng ito, na wala pang 2 araw naming kilala, ay nagbibigay saya sa aming anak. Upang aliwin si Keke, ang natitirang oras ay naglaro kami sa labas. Sa gabi, dinala ko si Keke pauwi, kasunod ko ang isang babaeng may salamin. Nasa bahay na si Liuruyan. Nang pumasok ako, naglalabas siya ng pagkain mula sa kusina. Nang makita kaming bumalik, napilitan siyang umiti, nakabalik kayo, gutom na ba kayo? Halika, kumain tayo. Alam ko sa sarili ko na ayaw niyang makipaghiwalay. Sinisikap niyang magpatawad. Yumuko ako at itinuro si Liuruyan, seryosong sinabi sa anak ko. Keke, tandaan mo, iyan ang nanay ni Xiaoming. Sumunod si Keke, tumango at magalang na bumati kay Liuruyan. Kumusta, nanay ni Xiaoming? Nang marinig ito ni Liuruyan, para siyang sinaksak ng mga palaso. Hindi na niya mapanatili ang peking ngiti, namula agad ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ako ng matindi, nanginginig ang buong katawan. Jiboda, hindi mo ba ako mapapatawad kahit isang beses? Mahinahon kong sagot. Ang aso ay hindi nagbabago ng ugali. Tama naman ang sinabi ko, di ba? Liuruyan, ang pinsalang ginawa mo sa akin at kay Keke ay hindi na maaaring bawiin. Magdiborsyo na tayo. Sabi ko at kinawayan ko ang babaeng may salamin sa likod ko. Agad siyang lumapit kay Liuruyan. Assistantly, nang makita ang babaeng may salamin, kumunot ang noo ni Liuruyan. Ito ang dati niyang assistant na pinalitan ni Gucheng. Hindi niya alam na si Assistant Li ay kinuha ko mula sa aking ina. Simulat sa pool, tao ko siya. President Liu, inatasan ako ng Ginoo na ganap na. Pangasiwaan ang inyong kasunduan sa diborsyo. Kinuha ni Assistant Li ang kasunduan mula sa kanyang bag at inilapag sa hapagkainan. Nang makita ang kasunduan, umiling-iling si Liuruyan. Hindi ako pipirma. May paraan pa para maayos ito. Ngumiti ng bahagya si Assistant Li. Kung pipirma ka ngayon, maililigtas mo ang kumpanya. Pagkatapos ng bukas, wala kang makukuhang kahit 1 sentimo at kailangan mo pa ring hiwalayan ang asawa mo. Nangunot ang noo ni Liuruyan. Tumingin sa akin, ikaw hindi mo kaya yan. Hindi siya naniniwala na may kakayahan ako dahil ang dating may-ari ng katawan ay laging nagtatago at hindi nagpapakita ng kanyang mga kakayahan. Assistant Li, tulungan mo akong magpakilala, utos ko. Agad na sumunod si Assistant Li. Sabay pagyuko sa akin at pagsabi kay Liuruyan. General Manager Liu, ipakikilala ko sa iyo. Ang asawa mo ay tagapagmana ng Jijia sa Haicheng. Ang kumpanyang pinatatakbo mo, mula sa unang pamumuhunan hanggang sa mga pangunahing kasosyo, lahat ay suportado ng Jijia. Kung nais ng asawa mong sirain ang iyong kumpanya, kailangan lang niyang bawiin ang puhunan o bilang pinakamalaking shareholder. Magmungkahi ng reorganisasyon ng kumpanya. Sa loob ng 1 araw, wala kang matitirang pera. At magkakautang ka pa. Maniwala ka, hindi ito walang batayan na pananakot. Jijia tagapagmana ng Jijia. Bulong ni Liuruyan. Namutla ang kanyang mukha. Sinabi ko, ayaw kang tanggapin ng nanay ko noong una. Binigyan ka niya ng panahon ng pagsubok. Nang halos pumayag na siya, ikaw naman ay nagmamadaling maging ina ng iba. Hindi kayang tiisin ng pamilya Jijia ang kahihiyang ito. Hindi namin kayang tanggapin ang isang manugang na tulad mo. Bagaman masakit ang mga salita. Bawat katotohanan, ang mga ginawa ni Liuruyan ay hindi nararapat. Ang nanay ko ay tumawag sa akin kahapon, pinapahinto ang pagsubok sa kanya. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng pagsubok. Ayaw nila sa kasal na ito. Sa huli, hindi pa rin pinirmahan ni Liuruyan ang kasunduan sa diborsyo. Kinabukasan, isinampa ko ang demanda sa diborsyo.
Bilang pinakamalaking shareholder, nagpatawag ako ng pangkalahatang pulong ng mga shareholder. Nagmungkahi ng reorganisasyon ng bahagi. Tinanggap ko ang mungkahi ni Assistant Lee. Pagkatapos ng ilang hakbang, ang bahagi ni Liu Ruyan ay direktang lumiit sa isang simbolikong piso. Gumamit din ako ng legal na paraan. Itinuring ang ilang ari-arian ng mag-asawa bilang utang. Ang mga sasakyan at bahay ay naibenta upang mabayaran, ngunit hindi pa rin sapat. Alam ko na maraming pera ang ginastos ni Liu Ruyan kay Gu Cheng. Kaya muli akong nagdemanda upang mabawi ang bahaging yon. Sa loob ng ilang araw, parehong naging pulubi sina Liu Ruyan at Gu Cheng. Kahit ganon, tumanggi pa rin si Liu Ruyan na pumirma sa kasunduan sa diborsyo. Ngunit naidemanda ko na ito. Pagkalipas ng 3 buwan, lumabas ang desisyon ng diborsyo. Nakuha ko ang sertipiko ng diborsyo at ang pangangalaga kay Keke. Mamaya, sa isang pakikipagtulungan, muli kong nakasalubong si Jiang Lai. Doon ko nalaman na siya pala ay may mayamang pamilya. Unti-unti kaming nagkalapit, tungkol kay Liu Ruyan. Mamaya, siya ay nagtrabaho malapit sa bahay ko sa Haicheng. Laging palihim na sumilip sa buhay ko at ni Keke. At si Keke, mula simula hanggang wakas, ay tinawag siyang Mommy na pangalan lamang. Ito ang naging dahilan, na hindi na muling humarap si Liu Ruyan kay Keke. Tulad ng isang matalim na kutsilyo, laging sumasaksak sa puso ni Liu Ruyan. At si Gu Cheng, wala namang tunay na kakayahan. Walang suporta mula kay Liu Ruyan. Ang kanyang buhay ay naging napakahirap. Makalipas ang ilang taon, nakatanggap ako ng balita. Si Liu Ruyan ay nagkasakit ng kanser. Kaunting araw na lang ang natitira. Sa bandang huli, siya ang ina ni Keke. Pinuntahan siya ni Keke. Mula noon, hindi ko na narinig ang pangalang iyon. Mula sa ibang tao. Epilog, ako si Liu Ruyan. Ganti ng langit. Matapos ko silang biguin ng aming anak, nagkasakit ako ng kanser at namatay. Ngunit nang muling imulat ko ang aking mga mata, natagpuan ko ang aking sarili bumalik sa gabing iyon nang si Gu Cheng ay humingi ng tulong. Wakas ng kwento.